Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig, at welcome po sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Ano ang nangyayari kapag ang isang mansyon na puno ng yaman ay nabalot ng kalungkutan? Kayang bang tawirin ng pag-ibig ng isang ina ang hangganan ng kamatayan upang paghilumin ang mga sugat ng kanyang mga anak? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa aming bagong serye. Ito ang kwento ng pamilya Montesalve. Luntian Montesalve, isang nakabibinging sigaw, ang bumasag sa katahimikan ng Hacienda Montesalve. Galing iyon sa silid ni Sinag, ang bunso. Napapikit ng mariin si Luntian, ang panganay sa 5 magkakapatid. Hinilot niya ang kanyang sentido. Ito na naman tayo. 5 taon na. 5 taon na mula nang pumanaw ang kanilang ina na si Lucia. Ngunit ang mga bangungot ay tila hindi napapagod sa pagdalaw sa kanilang bunsong kapatid. At sa gabing ito, sa eksaktong anibersaryo ng kanyang pagkawala, ang mga sigaw ay tila mas malakas, mas puno ng panginginig. Mabilis ang kanyang mga hakbang paakyat sa engrandeng hagdanan. Ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa ay kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Sumunod sa kanya ang iba pa niyang mga kapatid. Si Aki, na amoy alak pa rin. Si Alon, na may bakas ng pintura sa pisngi. At si Kislap, na inaantok pang nagkukusot ng mata. Pagbukas nila ng pinto, naroon si Sinag. Nakaupo sa kama, basang-basa ng pawis at humahagulgol. Wala na siya. Iniwan na naman niya ako. Paulit-ulit na bulong ng 8 anyos na binatilyo. Walang sino man sa kanila ang nakakilos. Walang sino man ang nakahanap ng tamang salita para pagaanin ang loob nito. Ang yaman nila ay kayang bilhin ng lahat, maliban sa isang yakap na makakapagpatahan sa isang pusong nangungulila. Bumalik na kayo sa mga kwarto ninyo. Utos ni Luntian. Ang boses ay matigas para itago ang sariling kahinaan. Ako na ang bahala dito. Isa-isa silang umalis. Bawat isa ay bumalik sa kani-kanilang kulungan ng kalungkutan. Naiwan si Luntian, nakatayo sa gitna ng silid, hindi alam kung paano aabuti ng kapatid na nalulunod sa sarili nitong kadiliman. Ilang sandali pa, isang katulong ang kumatok. Senyorito Luntian, may tao po sa labas. Naghahanap po sa inyo. Kumunot ang noo ni Luntian. Sino naman ang pupunta sa kanilang mansyon sa ganitong oras ng gabi at sa gitna pa ng malakas na ulan? Bumaba siya at mula sa bintana ng sala ay natanaw niya ito. Isang babae. Nasa mga 50 anyos, nakatayo sa labas ng kanilang malaking gate. May hawak na payong at isang lumang maleta. Sino raw siya? Tanong niya sa gwardiya sa intercom. Aling Dalisay daw po ang pangalan. Siya daw po yung bagong kasambahay na pinadala ng ahensya. Naalala ni Luntian. Oo nga pala. Ngunit bukas pa dapat ang dating nito. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok ang babae. Dala ang lamig ng ulan sa kanyang damit. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang init. Tumingin ito sa kanya. At sa isang saglit, pakiramdam ni Luntian ay hindi lang siya ang nakikita nito, kundi pati ang bigat na pasan-pasan niya. Sunod-sunod na bumaba ang kanyang mga kapatid na marahil ay nausisa sa biglaang bisita. At doon, tumayo si Aling Dalisay sa gitna ng kanilang sala at isa-isang tiningnan ang 5 magkakapatid. Hindi iyon tingin ng isang estranghero. Iyon ay tingin na puno ng pagkilala, ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Luntian. Para bang matagal na silang kilala nito. Ako si Dalisay, sabi nito sa mahinahong boses. Simula bukas, ako na ang maglilingkod sa inyo. Maari ka nang magsimula ngayon, malamig na tugon ni Luntian. Ihatid mo siya sa kanyang silid. Utos niya sa isa pang katulong bago tumalikod. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam na tila may isang dayuhang nakapasok hindi lang sa kanilang bahay, kundi sa kanilang mundo. Habang paakyat siya, napahinto siya sa tapat ng sala. Ang lahat ay bumalik na sa kani-kanilang silid.
Tanging si Aling Dalisay na lang ang naiwan doon, naghihintay na ihatid sa kanyang kwarto. At sa saglit na yon, nakita ni Luntian ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Dahan-dahang lumapit si Aling Dalisay sa grand piano ng kanilang ina. Ang piano na nababalot na ng puting kumot na 5 taon nang hindi nagagalaw. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at sa isang kilos na puno ng pamilyaridad, marahan niyang hinaplos ang ibabaw nito at pagkatapos, humimig ito. Isang himig na walang liriko. Isang oyayi na halos kinalimutan na niya. Isang himig na kinulong na niya sa pinakasulok ng kanyang alaala. Ang himig na tanging ang inalang nila ang kumakanta para sa kanila tuwing gabi. Napatigil si Luntian sa hagdanan. Ang puso niya'y biglang kumabog ng napakabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Paano? Paanong alam ng babaeng ito ang kantang iyon? Aki Montesalve. Madaling araw na nang umuwi si Aki. Ang ugong ng kanyang sports car, ang tanging ingay na gumising sa natutulog na hasyenda. Amoy alak, amoy pabango, amoy ng isang gabing sinubukan niyang takasan ang lahat. Padabog niyang ibinagsak ang susi sa marmol na mesa sa pasukan. At doon, sa paanan ng hagdanan, naghihintay ang anino. Saan ka na naman galing? Ang boses ni Luntian, malamig, mapanghusga. Ang hari ng Hacienda Montesalve nakatayo sa kanyang trono ng kalungkutan. Ngumisi si Aki. Sa lugar kung saan humihinga ang mga tao, kuya, subukan mo minsan. May responsibilidad ka, Aki. Ang responsibilidad ko ay ang wag maging katulad mo. Sigaw ni Aki at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Ayokong mabuhay sa loob ng museo na ito kung saan bawal maging masaya, kung saan ang bawat sulok ay may paalala ng isang bagay na wala na. Hindi kumibo si Luntian. Tinalikuran na lamang siya nito at naglakad paakyat. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang katahimikan ni Luntian, mas matalas pa sa kahit anong sigaw. Kinabukasan, isang amoy ng kapeng bagong luto ang gumising kay Aki. Bumangon siya na masakit ang ulo at nakita ang isang babae sa kanilang kusina. Ang babaeng dumating kagabi, si Aling Dalisay. Kumikilos ito na parang sanay na. Tahimik, maayos, bawat galaw ay may layunin. Nakaramdam ng inis si Aki, isa na namang bagong tauhan sa malungkot na dula-dulaan ng kanilang pamilya. Kape, maikling utos niya na upo siya sa silya. Walang salitang tumango si Dalisay at ipinagtimpla siya. Inilapag nito ang tasa sa harap niya. Lagyan mo ng asukal, sabi ulit ni Aki, kahit hindi naman talaga siya nag-aasukal sa kape. Gusto lang niyang subukan ng pasensya nito. Muli, kinuha ni Dalisay ang tasa, nilagyan ng asukal at ibinalik sa kanya ng walang reklamo. Ang sobrang pagpapasensya nito ay lalong nakapagpainit ng ulo ni Aki. Masyadong perpekto, masyadong pineke. Ilang saglit pa, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa sala. Madaling araw na nang umuwi si Aki. Ang ugong ng kanyang sports car, ang tanging ingay na gumising sa natutulog na hasyenda. Amoy alak, amoy pabango, amoy ng isang gabing sinubukan niyang takasan ang lahat. Padabog niyang ibinagsak ang susi sa marmol na mesa sa pasukan. At doon, sa paanan ng hagdanan, naghihintay ang anino. Saan ka na naman galing? Ang boses ni Luntian, malamig, mapanghusga. Ang hari ng Hacienda Montesalve, nakatayo sa kanyang trono ng kalungkutan, ngumisi si Aki. Sa lugar kung saan humihinga ang mga tao, kuya, subukan mo minsan. May responsibilidad ka, Aki. Ang responsibilidad ko ay ang wag maging katulad mo. Sigaw ni Aki at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Ayokong mabuhay sa loob ng museo na ito kung saan bawal maging masaya, kung saan ang bawat sulok ay may paalala ng isang bagay na wala na. Hindi kumibo si Luntian. Tinalikuran na lamang siya nito at naglakad paakyat.
Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang katahimikan ni Luntian. Mas matalas pa sa kahit anong sigaw. Kinabukasan, isang amoy ng kaping bagong luto ang gumising kay Aki. Bumangon siya na masakit ang ulo at nakita ang isang babae sa kanilang kusina. Ang babaeng dumating kagabi, si Aling Dalisay. Kumikilos ito na parang sanay na. Tahimik, maayos, bawat galaw ay may layunin. Nakaramdam ng inis si Aki, isa na namang bagong tauhan sa malungkot na dula-dulaan ng kanilang pamilya. Kape, maikling utos niya na upo siya sa silya. Walang salitang tumango si Dalisay at ipinagtimpla siya. Inilapag nito ang tasa sa harap niya. Lagyan mo ng asukal, sabi ulit ni Aki. Kahit hindi naman talaga siya nag-aasukal sa kape. Gusto lang niyang subukan ng pasensya nito. Muli, kinuha ni Dalisay ang tasa, nilagyan ng asukal at ibinalik sa kanya ng walang reklamo. Ang sobrang pagpapasensya nito ay lalong nakapagpainit ng ulo ni Aki. Masyadong perpekto, masyadong pineke. Ilang saglit pa, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa sala. Mga pamangkin ko, narito na si Tito. Pumasok si Tio Ignacio, ang kapatid ng kanilang yumaong ama. Nakabihis ito sa isang mamahaling suit. Ang ngiti ay abot tainga, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Luntian, pagkatapos ay si Aki. Ang yakap nito ay parang yelo. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi kay Sinag, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Kaya ako na parito. Kamusta na kayo? Ang tingin ni Ignacio ay lumibot sa buong sala. Sinusuri ang bawat alikabok, bawat anino. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay tumigil kay Aling Dalisay na tahimik na nag-aayos sa isang tabi. At sino naman ang bagong mukha na ito? Si Aling Dalisay po, ang bago naming kasambahay, sagot ni Luntian. Ngumiti si Ignacio kay Dalisay, isang nangiting hindi gusto ni Aki. Hinila ni Ignacio si Luntian sa isang sulok. Luntian, mag-usap tayo sandali. Nagkunwari si Aki na walang naririnig, ngunit itinuon niya ang kanyang pandinig. Mag-ingat ka sa mga bagong salta, pamangkin, bulong ni Ignacio. Ang kabaitan minsan ay maskara lamang ng kasakiman. Hindi natin alam kung ano ang tunay na pakay ng mga taong ito. Samantala, lumapit si Dalisay para maghain ng juice. Sa kanyang pagyuko para ilapag ang baso, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang buhok. Isang lumang panuklay na gawa sa maitim na kahoy. Kamagong. Pinulot ito ni Aki. Simple lang ang disenyo, ngunit may isang pakiramdam na pamilyar dito. Kumunot ang noo niya. Pilit inaalala kung saan niya ito nakita noon. Salamat, Hiho, sabi ni Dalisay. Bahagyang nanginginig ang kamay nang kunin pabalik ang suklay at mabilis itong isinukbit sa kanyang buhok. Nang makaalis na si Luntian at Ignacio, naiwan si Aki sa sala. Uminom siya ng juice, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Dalisay. May mali sa babaeng ito. May isang bagay na itinatago. Habang nag-iisip siya, napansin niyang nakatayo si Dalisay sa harap ng isang lumang litrato ng kanilang pamilya. Ang huling litrato kung saan kasama pa nila ang kanilang ina. Nakatitig ito roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lungkot na tila mas malalim pa sa sarili nilang kalungkutan. Bigla, naramdaman ni Aki ang isang presensya sa kanyang likuran. Si Tio Ignacio. Hindi niya namalayan ang paglapit nito. Dahan-dahang naglakad si Ignacio palapit kay Dalisay. Hindi ito nagsalita ng malakas. Sa halip, bumulong ito. Sapat lang para marinig ng babae. Ngunit narinig din ni Aki na nasa hindi kalayuan. Alam kong hindi ka lang isang simpleng kasambahay. Nakita ni Aki ang pagbalikat ni Aling Dalisay. Nanigas ito sa kinatatayuan. Ang mukha na kanina'y mahinahon ay napalitan ng bakas ng takot. Sinag Montesalve, madilim. Laging nagsisimula sa dilim. Nakatayo si Sinag sa isang hardin na hindi niya kilala.
Ang mga paa niya ay walang sapin at ang lupa sa ilalim ay malamig at matigas. Walang mga bulaklak dito. Tanging mga baging na may matutulis na tinik, gumagapang, pumupulupot sa kanyang mga binti. "Mama?" Ang boses niya ay mahina. Parang isang bulong na ninakaw ng hangin. Lumalakad siya, ngunit parang walang nararating. Sa bawat hakbang, may mga tinik na tumutusok sa kanyang balat. "Ayoko na. Mama, nasaan ka na?" Sa dulo ng hardin, may isang anino. Isang aninong may porma ng isang babae, nakatalikod sa kanya. Tumakbo si Sinag. Hindi na alintana ang sakit. "Mama!" Ngunit habang papalapit siya, ang anino ay papalayo rin. Hindi niya ito maabutan. At pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon. Wala itong mukha. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. At kasabay nito, nagising siya. Hingal na hingal, pawis na pawis, at nanginginig. Nakatayo sa paligid niya ang kanyang mga kuya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit parang mga estatwa lamang sila, mga anino sa dilim ng kanyang kwarto. "It's just a neurological response, Sinag," sabi ni Kuya Kislap na may hawak pang libro. Ang boses niya ay kalmado pero malamig. "Post-traumatic stress manifesting as a recurring night terror. Kung iintindihin mo ang siyensya sa likod nito, mawawala rin ang takot mo." Pero hindi nawawala ang takot ni Sinag. Ang takot ay nasa loob niya, malamig na parang yelo, kumakapit sa kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Dalisay. Hindi siya tumingin sa kanyang mga kuya. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanya, kay Sinag. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang paghuhusga. Nakita niya ang pag-unawa. "Anong ginagawa mo?" Sita ni Kislap. "Hindi kailangan ng bata ng mga pamahiin. Ang kailangan niya ay kapayapaan," mahinahong sagot ni Dalisay. At ang kanyang boses ay parang isang mainit na kumot sa malamig na gabi. Umupo si Dalisay sa gilid ng kama. At sa pag-aatubili ng lahat, ginawa nito ang isang bagay na walang sino man sa kanila ang nakagawa sa loob ng 5 taon. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay, mainit. Hindi tulad ng malamig na yelo ng takot na nararamdaman niya kanina. Ang palad nito ay magaspang, kamay ng isang nagtatrabaho, ngunit ang haplos nito ay napakalambot. "Pumikit ka, Sinag," bulong nito. Sumunod siya. "Hindi ka nag-iisa," sabi ulit ni Dalisay. "Nandito lang kami at nakabantay ang iyong ina. Sa bawat panaginip, ang pagmamahal niya ang magiging liwanag mo." Sinimulan niyang magdasal, hindi isang mahabang dasal na mula sa libro. Isang simpleng dasal na tila kusalang lumabas sa kanyang mga labi. Mga salita ng proteksyon, ng pagmamahal, ng kapayapaan. Unti-unti, ang mabilis na tibok ng puso ni Sinag ay bumagal. Ang kanyang paghinga ay lumalim. Ang mga naninigas niyang kalamnan ay lumuwag. Sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang hardin ng tinik ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang malabong liwanag. Nakatayo sa may pintuan, hindi na malaya ni Luntian at Alon ang kanilang sarili na nanonood. Nakita ni Luntian ang pagpikit ng mga mata ni Sinag, ang paghupa ng kanyang pag-iyak. Isang parte sa kanya ay nagdududa, ngunit isang parte rin ang desperadong umasa. Si Alon naman, bilang isang alagad ng sining, ay mas nararamdaman ang emosyon sa silid. Ang koneksyon, ang init na tila ngayon lang ulit bumalot sa isang sulok ng kanilang bahay. Nang tuluyan ng nahimbing si Sinag, dahan-dahang binitawan ni Aling Dalisay ang kanyang kamay. Hinawi nito ang buhok na nakatakip sa kanyang noo. Inakala nitong silang dalawa na lang ang gising sa silid. At sa katahimikan ng gabi, yumuko si Aling Dalisay at bumulong ng napakahina. Isang bulong na para lamang sa natutulog na bata. "Matulog ka na, aking Sinag. Ligtas ka sa piling ni Mama." Ang bulong na yon, na halos isang buntong hininga lang,
ay narinig ni Alon mula sa pintuan. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa tono. Sa isang saglit na hindi maipaliwanag, parang hindi si Aling Dalisay ang kanyang narinig. Parang boses ng kanilang ina. Alon Montesalve. Ang studio ni Alon ay ang kanyang santuaryo. Dito, ang ingay ng mundo sa labas ay napapalitan ng tahimik na tunog ng kanyang mga kamay na humahaplos sa malambot na putik. Ngunit sa mga araw na ito, kahit ang santuaryo niya ay naging isang bilangguan, sa harap niya ay isang hindi tapos na obra, isang busto, ang kanyang ina. 5 taon na niyang sinisubukang tapusin, ngunit palagi siyang humihinto sa isang bahagi. Ang mga labi, hindi niya makuha ang nangiti nito. Ang ngiti na naaalala niya ay malabo. Isang imahe na natabunan na ng kalungkutan. Para siyang isang manlalakbay na nalimutan na ang itsura ng araw. Bakit? Bakit hindi ko na maalala? Hinampas niya ng bahagya ang putik sa sobrang inis. Mula sa labas ng kanyang studio, narinig niya ang boses ni Luntian, nagmumula sa opisina nito sa kabilang pasilyo. May kausap ito sa telepono. Galit ang tono. Hindi ako papayag, Tio Ignacio. Ang proyektong yan ay pinaghirapan ni Papa. Isang mahabang katahimikan. Wala akong pakialam sa sinasabi ng board. Hindi natin isusuko ang kumpanya. Narinig ni Alon ang malakas na pagbagsak ng telepono. Isang pamilyar na tunog sa mansyon, ang tunog ng presyur, ang tunog ng kanilang mundo na unti-unting gumuho. Napabuntong hininga si Alon at muling hinarap ang kanyang obra. Wala na. Wala na talagang pag-asa. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Senyorito Alon, si Aling Dalisay. May dala itong isang bandehado na may lamang tsa at ilang biskwit. Pampainit lang po ng tiyan, sabi nito, at inilapag ang bandehado sa isang maliit na mesa. Hindi ito umalis agad. Sa halip, ang mga mata nito ay napako sa hindi pa tapos na busto. Ang inyong ina, bulong nito, puno ng paghanga. Napakaganda niya. Hindi kumibo si Alon. Alam niyo ba, pagpapatuloy ni Dalisay na tila kinakausap ang sarili, mahilig siyang mamitas ng mga bulaklak sa hardin tuwing umaga, lalo na yung mga kadena de amor. Yung maliliit na kulay rosas na bulaklak na parang mga pusong magkakadugtong. Biglang napatingin si Alon sa kanya. Sabi niya, yun daw ang paborito niya. Ngumiti si Dalisay, isang nangiting malungkot. Dahil ipinapaalala daw nito sa kanya na ang pagmamahal ay parang isang kadena. Kahit gaano kahirap, basta't magkakakapit-bisig, hinding-hindi mapuputol. Kadena de amor. Isang kidlat ang tumama sa alaala ni Alon. Bigla, isang imahe ang bumalikwas sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, nakaupo sa hardin, may suot na kwintas na gawa sa mga bulaklak na yon, nakangiti. Isang ngiting totoo. Isang ngiting puno ng pag-asa ang nangiti. Iyon na yon. Nang umalis si Aling Dalisay, dali-daling bumalik si Alon sa kanyang obra. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y pagod at walang direksyon, ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Hinubog niya ang putik, bawat haplos, bawat diin, ay may kasamang alaala. Ang kanyang mga kamay ay sumasayaw kasabay ng pintig ng kanyang puso. At doon, sa ilalim ng kanyang mga daliri, isang milagro ang nabuo. Isang asang ngiti. Ang nagkanang ngiti ng kanyang ina. Ilang oras pagkatapos, pumasok si Luntian sa studio, dala pa rin ang bigat ng problema sa kumpanya. Ngunit natigilan ito nang makita ang halos tapos ng obra ni Alon. Natapos mo? Bulong ni Luntian, hindi makapaniwala. Paano? Tumingin si Alon sa ngiti ng kanyang ina na gawa sa putik. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang kuya mula sa isang lumang alaala. Habang ang dalawang magkapatid ay tahimik na nakatitig sa busto, sa kabilang dako ng mansyon, may isa pang anino ang kumikilos dahil sa kanyang pagdududa
Sinamantala ni Aki ang pagkakataon na walang tao. Dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng silid ni Aling Dalisay. Pumasok siya sa loob. Ang silid ay simple, malinis, walang personal na gamit maliban sa iilang damit na nakatupi sa ibabaw ng kama. Walang litrato, walang kahit anong pahiwatig kung sino talaga ito. Binuksan niya ang aparador. Ang mga drawer, tiningnan niya sa ilalim ng kama. Wala. Ngunit sa ilalim ng tumpok ng mga damit sa aparador, may nakapa siyang matigas na bagay. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sinubukan niyang buksan. Nakakandado, kinabig niya ito. May laman sa loob. Hindi mabigat, ngunit nararamdaman niyang may mga bagay doon. Mga papel marahil o mga alahas. Ano ang laman nito? Anong sikreto ang itinatago ng babaeng ito sa loob ng isang maliit na kakandadong kahon? Yan po. Kislap Montesalve. Para kay Kislap, ang mundo ay isang malaking ekwasyon. Ang lahat ay may sanhi at bunga, may luhika at dahilan. Ang emosyon, para sa kanya, ay isang mapanganib na variable na sumisira sa perpektong kalkulasyon ng buhay. At si Aling Dalisay, siya ang pinakamalaking hindi malamang variable, unknown variable, na pumasok sa kanilang bahay sa loob ng 5 taon. Nasa loob siya ng aklatan, ang kanyang personal na kaharian, kung saan ang lahat ay nakaayos ayon sa sistema. Sa harap niya ay isang kwaderno. Sinusulat niya ang kanyang mga obserbasyon na para bang ito ay isang case study. Pangalan ng subject, Dalisay. Misyon, infiltrasyon sa pamilya Montesalve. Mga taktika, wanso, paggamit ng emosyonal na kahinaan. Target, sinag, ipinakita ang simpatya sa oras ng kahinaan para makuha ang tiwala. 2. Pag-apela sa nostalgia. Target alon. Ginamit ang isang partikular na alaala para lumikha ng artificial na koneksyon. Trick. Paglikha ng aura ng misteryo. Target, lahat. Ang pananahimik at mga pahiwatig para isipin ng lahat na marami siyang alam. Para kay Kislap, malinaw ang lahat. Si Aling Dalisay ay isang napakagaling na social engineer. Isang taong marunong maglaro sa isip at damdamin ng iba. At hindi niya hahayaang magtagumpay ito. Sakto namang pumasok si Aling Dalisay sa aklatan. Dala ang isang pamunas. Ito na ang pagkakataon. Ano po ba talaga ang ginagawa ninyo sa pamilya namin, Aling Dalisay? Diretsong tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay walang emosyon na parang isang abogado sa korte. Natigilan si Dalisay. Humarap ito sa kanya. Kalmado pa rin. Naglilingkod lang po, Senyorito Kislap. Naglilingkod o nagmamanipula? Itinuro niya ang kanyang listahan. Pinuntirya ninyo ang bunsong kapatid namin sa kanyang pinakamahinang sandali. Binigyan ninyo si Alon ng impormasyon na nagkataon namang kailangan niya. Umaarte kayo na parang matagal na ninyo kaming kilala. Ano ang tunay ninyong motibo? Hindi na tinag si Dalisay sa kanyang mga akusasyon. Sa halip, tumingin ito sa labas ng bintana, sa langit na puno ng mga bituin. Naalala ko pa noong bata ka. Mahinang sabi nito na tila hindi narinig ang tanong ni Kislap. Isang gabi, inilabas ng mama ninyo ang kanyang teleskopyo. Malamig noon, pero ipinilit niyang dalhin ka rito sa hardin. Kumunot ang noo ni Kislap. Ano ang sinasabi nito? Itinuro niya sa iyo ang isang kumpol ng mga bituin. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang boses ay parang isang tinig mula sa nakaraan. Sabi niya, Kislap, tingnan mo. Ang 3 bituin na yon. Yan ang sinturon ni Orion, ang mga ngaso. Nabitawan ni Kislap ang kanyang ballpen. Tumama ito sa sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Walang sino man ang nakakaalam ng alaalang iyon. Walang-wala. Iyon ay isang gabi sa pagitan lamang niya at ng kanyang ina. Isang sikretong ibinahagi nila sa ilalim ng mga bituin. Hindi niya iyon kinuwento kahit kanino, kahit sa mga kapatid niya.
At pagkatapos, sabi pa ni Dalisay, lumingon ito ngayon at tinitigan siya ng diretso sa mata. May ibinulong siya sa'yo. Nanlamig ang mga kamay ni Kislap. Kahit gaano kalayo ang mga bituin anak, sabi niya sa'yo, ang liwanag nila ay laging makakarating sa atin. Parang pagmamahal ko. Kahit kailan, hindi ito mawawala. Hindi na makapagsalita si Kislap. Ang lahat ng teorya, ang lahat ng lohika, ang lahat ng kalkulasyon, lahat ay gumuho sa isang iglap. Paano? Paanong alam nito ang eksaktong mga salitang yon? Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag ng numero, Kislap. Malumanay na sabi ni Dalisay. Ang ilan ay kailangan lang maramdaman. Tumayo si Kislap. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya kayang manatili pa sa silid na yon. Hindi niya kayang harapin ang mga matang yon na tila nakikita ang pinakatago-tago niyang alaala. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, at mabilis na lumabas ng aklatan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ang isip niya ay gulong-gulo. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, isang siwang ang nabuksan sa pader ng kanyang lohika. At sa siwang na yon, isang nakakatakot na tanong ang pumasok. Paano kung hindi siya nagsisinungaling? Samantala, sa kanyang silid, si Aki ay nakatitig sa maliit na kahon na gawa sa kahoy. Suko na siya sa pagsubok na buksan ito. Pagod na siya sa mga palaisipan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Hello? Private investigator ba ito? Sabi niya sa kabilang linya. May ipapahanap ako sa'yo. Isang pangalan. Aling Dalisay. Alamin mo ang lahat. Bawat dumi. Bawat sikreto. Lahat. Ating gabi na. Ang tanging ilaw sa buong Hacienda Montesalve ay nagmumula sa opisina ni Luntian. Ang amoy ng panglimang tasa ng kape ay halo-halo na sa bigat ng problema sa hangin. Nakatambak sa kanyang mesa ang mga folder, mga financial report na sumisigaw ng isang salita, pagkalugi. Ang proyekto na iniwan ng kanilang ama, isang proyektong ipinangalan pa sa kanilang ina, ay unti-unting nilalamon ng utang at alam ni Luntian kung sino ang may pakana nito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino. Tio Ignacio. Sagot niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Gising ka pa pala, pamangkin. Ang boses sa kabilang linya ay malumanay, ngunit may nakatagong lason. Narinig ko ang balita. Mahirap talagang magpatakbo ng isang malaking kumpanya. Huwag kang mag-alala kung kailangan mo ng tulong. Handa akong bilhin ang shares ninyo para hindi na sumakit ang ulo mo. Nagngangalit ang mga panga ni Luntian. Iyon na yon. Ang alok na parang tulong, ngunit sa totoo lang ay isang patibong. Isang paraan para agawin ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Hindi, ibinebenta ang kumpanya. Mariing sabi ni Luntian, bawat salita ay may diin. Isang mahinang tawa ang narinig niya. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, Luntian, ang pride ay hindi nakakabayad ng utang. At ibinaba nito ang telepono. Ibinagsak ni Luntian ang hawak na papeles. Napasabunot siya sa sariling buhok. Sa sobrang frustrasyon, wala siyang makitang solusyon. Para siyang nasa gitna ng isang masukal na gubat at lahat ng direksyon ay patungo sa isang bangin. Talo na siya. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pumasok si Aling Dalisay. May dalang isang tasa ng mainit na tsaa. Nakita ko pong bukas pa ang ilaw ninyo, senyorito. Baka makatulong po ito. Gusto sana niyang sumigaw. Gusto sana niyang sabihin na walang kahit anong tsa ang makakalutas sa problema niya. Ngunit wala na siyang lakas para magalit. Tumango lang siya. Inilapag ni Dalisay ang tsaa sa kanyang mesa. Ang mga mata nito ay napadako sa isang litrato sa tabi ng kanyang computer. Ang litrato ng kanyang ama at ina noong araw ng kanilang kasal. Ang mga pagsubok, biglang sabi ni Dalisay,
na tila kinakausap ang litrato. Naalala ko, kapag ganitong gulong-gulo ang isip ng papa ninyo, palaging sinasabi ni Senyora Lucia. Napatingin si Luntian sa kanya. Ngumiti si Dalisay isang nangiting malungkot. Sabi niya, "Mahal, minsan, kailangan mong umatras ng isang hakbang para makita ang buong gubat. Umatras ng isang hakbang para makita ang buong gubat." Ang mga salitang yon, parang isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luntian. Ang mga salitang yun mismo ang sinabi ng kanyang ina sa kanya noong tinuturuan siyang maglaro ng chess. Bigla niyang tiningnan ang mga papeles sa kanyang mesa. Hindi na bilang isang tumpok ng problema, kundi bilang isang buong chessboard. Ang mga utang, ang mga kontrata, ang mga plano ni Tio Ignacio, at bigla nakita niya. Hindi pala siya talo. Masyado lang siyang nakatutok sa isang piyesa, kaya hindi niya nakita ang isang napakagandang galaw na magliligtas sa buong laro. Isang sakripisyo, isang estratehiya na napakadelikado. Ngunit kung magtatagumpay, ay siyang magiging dahilan ng pagbagsak ni Ignacio. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng kanyang abogado. "May naisip ako. Pakinggan mo to." Ang kanyang boses ay hindi napagod. Puno na ito ng determinasyon. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya kay Aling Dalisay na tahimik na nagliligpit sa isang tabi. Isang malaking pasasalamat ang bumuhos sa kanyang puso. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay mas mainit na ngayon. "Salamat, Aling Dalisay." Tumayo siya at lumapit dito. Sa sobrang pasasalamat, hinawakan niya ito sa braso para kunin ang atensyon nito. "Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo." Natigil siya sa pagsasalita. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa pulsuhan ni Aling Dalisay. At doon, sa balat nito, sa ilalim ng sinag ng ilawan sa kanyang desk, nakita niya ito. Isang peklat. Isang maliit, maputlang peklat na may hugis ng isang gasgas. Isang peklat na alam niya. Ang peklat na nakuha ng kanyang ina maraming taon na ang nakalipas ng aksidente itong magasgasan ng isang sirang paso sa hardin. Ang peklat na palagi niyang hinahalikan noong bata pa siya. Ang mundo ni Luntian ay huminto sa pag-ikot. Binitawan niya ang braso nito na parabang napaso. Tumingin siya mula sa peklat papunta sa mga mata ni Dalisay na ngayon ay puno ng lungkot. Ang kanyang boses ay nanginginig nang magtanong siya, "Saan? Saan niyo nakuha ang peklat na yan?" Ngumiti lang si Aling Dalisay, isang nangiting puno ng lihim at sakit. Dahan-dahan niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit, tinatakpan ng peklat, at tumalikod nang hindi sumasagot sa tanong. Ilang araw ang lumipas. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Hacienda Montesalve. Hindi na ito ang dating malamig at mabigat na katahimikan. Ngayon, may halong pag-abang, may halong pagtataka. Naging maayos ang plano ni Kuya Luntian sa kumpanya. Hindi na gaanong umuuwi ng lasing si Kuya Aki. Si Kuya Alon ay may ngiti na sa labi habang naglililok, at si Kuya Kislap, madalas na itong tahimik na para bang may isang komplikadong problema sa isip niya na hindi niya malutas. Si Sinag naman, sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ay nakakatulog na ng mahimbing. Wala ng mga hardin ng tinik, wala ng mga aninong walang mukha. At alam niya kung sino ang dahilan, si Aling Dalisay. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, ang hardin na dati niyang kinatatakutan sa kanyang mga panaginip, tinawag siya ni Aling Dalisay. "Sinag, halika sandali." Sumunod siya. Dinala siya nito sa paboritong lugar ng kanilang ina, isang maliit na gazebo na napapalibutan ng mga bulaklak na rosas. Doon, sa ibabaw ng isang mesang bato, nakapatong ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na nakita ni Kuya Aki. Ngunit ngayon, bukas na ito. Umupo si Dalisay sa tabi niya. Mula sa loob ng kahon,
May kinuha itong isang bagay na nakabalot sa isang lumang panyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang lumang kompas, gawa sa tanso, medyo kupas na, ngunit gumagana pa rin. Para sa'yo raw ito, sabi ni Dalisay, at iniabot ito kay Sinag. Regalo ng mama mo para sa iyong 18 kaarawan. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag nang tanggapin niya ito. Pero paano? Sa halip na sumagot, may isa pang kinuha si Dalisay mula sa kahon. Isang sobre na medyo naninilaw na. Nakasulat sa labas ang kanyang pangalan, Sinag. Ito, para mabasa mo. Binuksan ni Sinag ang sobre. Sa loob, isang sulat. At nakilala niya agad ang sulat kamay na yon. Ang magandang kurbada ng mga letra. Ang sulat kamay ng kanyang ina. Aking Sinag, aking bunso. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay 18 ka na. Malaki ka na. At ibig sabihin din, wala na ako dyan sa tabi mo para yakapin ka. Patawad, anak. Alam kong ikaw ang pinakamatatakutin sa inyong lahat. Alam kong madalas kang naliligaw sa dilim ng iyong mga pangamba. Kaya inihahabilin ko sa iyo ang kompas na ito. Hindi ito ordinaryong kompas, anak. Itinuturo nito ang daan pauwi. Kapag nararamdaman mong nawawala ka, kapag ang mundo ay tila napakadilim, hawakan mo lang ito. At alalahanin mo na kahit saan ka man mapadpad, ang pagmamahal ko ang iyong laging magiging North Star. Ito ang laging magtuturo sa iyo ng daan, pabalik. Pabalik sa pagmamahal ng iyong mga kapatid, pabalik sa liwanag. Huwag kang matakot, aking Sinag, dahil hindi ka kailanman nag-iisa. Nagmamahal, mamatumulo ang mga luha ni Sinag. Ang bawat patak ay nahuhulog sa lumang papel. Kahalo ng mga tuyong patak ng luha na naroon na marahil 5 taon na ang nakalipas. Hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pagbabalik. Niyakap niya ang sulat at ang kompas sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi na isang malabong alaala ang kanyang ina. Naramdaman niya ito. Totoo. Nandito, mula sa bintana ng sala, nakita ng 4 pang magkakapatid ang eksena sa hardin. Nakita nila ang pag-iyak ni Sinag, ngunit nakita rin nila, pagkatapos ng pag-iyak, ang unang totoong ngiti ng kanilang bunsong kapatid sa loob ng napakahabang panahon. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang reaksyon. Si Luntian ay nakaramdam ng pag-asa. Si Elon ay nakaramdam ng inspirasyon. Si Kislap ay lalong naguluhan. Ngunit si Aki ay nakaramdam ng matinding pagdududa. Isang sulat, isang lumang kompas, masyadong perpekto ang lahat, masyadong planado, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Sir Aki? Isang boses ng lalaki ang sumagot. Yung pinapaimbestigahan niyo po. May nahanap na ako. Napatayo ng tuwid si Aki. Ano yon? May record po ako dito. Galing sa probinsya ng Laguna. May isang pamilya doon na may apelyidong Corpus. Corpus, ang apelyido ng kanyang ina bago ito ikasal. At ayon po sa record, pagpapatuloy ng investigador, ang pamilyang ito ay may 2 anak na babae, isang Lucia Corpus at isang panganay na nagngangalang Dalisay Corpus, isang katahimikan. Sir Aki, naririyan pa po ba kayo? Tanong ng investigador. May isa pa po. Ang pangalan niya ay hindi lang Dalisay Corpus. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Aki. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na. Ang buong pangalan niya sa birth certificate ay Dalisay Reyes Corpus. Reyes. Parang isang bombang sumabog sa isip ni Aki. Ang apelyido ng kanilang Tio Ignacio. May isa pa pong detalye, sir, sabi ng investigador. At hindi po siya nag-iisa sa record. Aki Montesalve. Nakatitig si Aki sa telepono, ngunit ang mga salita ng investigador ay umuulit-ulit sa kanyang isip
na parang sirang plaka. Dalisay Reyes Corpus, Luzia Corpus, magkapatid, Reyes. Ang apelyido ng demonyo nilang tiyuhin. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isip, ngunit sa isang paraan na baluktot at nakakatakot. Ang pagdating ni Dalisay, ang kaalaman niya sa kanilang mga sikreto, ang peklat, ang suklay, ang himig. Hindi ito isang kwento ng pagmamahal ng ina. Ito ay isang konspirasyon, isang plano na ginawa ni Ignacio at ng kapatid ng kanilang ina para makuha ang yaman ng mga Montesalve. Isang babaeng nagpapanggap na mabait, isang ahas na dahan-dahang pumasok sa kanilang pugad para lasunin sila mula sa loob. Isang galit na hindi pa nararamdaman ni Aki ang umakyat mula sa kanyang sikmura papunta sa kanyang lalamunan. Isang galit na mas matindi pa sa lungkot, mas mainit pa sa alak. Ang pakiramdam ng pagtataksil. Hindi na siya nag-isip. Pumasok siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pabalik ng hasyenda. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay nagpapatindi ng apoy sa kanyang dibdib. Pagdating niya, padabog niyang ipinarada ang sasakyan. Pumasok siya sa pinto ng mansyon na parang isang bagyo. Nasa sala ang lahat. Si Luntian, Alon, Kislap at Sinag. At sa gitna nila, si Aling Dalisay na may ngiti sa labi habang pinupunasan ng kompas ni Sinag. Ang eksena ay mukhang perpekto, isang larawan ng isang pamilyang nagsisimulang mabuo muli. At nasuklam si Aki dito. Isang magaling na aktres. Sigaw niya at ang boses niya ay pumuno sa buong silid. Lahat sila ay napatingin sa kanya, gulat. Aki, anong problema? Tanong ni Luntian tumatayo. Ngumisi si Aki, isang ngising walang saya. Lumakad siya palapit kay Dalisay, na ngayon ay nabitawan na ang hawak na pamunas. Ang nangiti sa mukha nito ay napalitan ng pagkalito at takot. Gusto niyo bang malaman kung sino talaga ang pinapasok natin sa bahay na to? Tanong ni Aki sa kanyang mga kapatid. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig kay Dalisay. Gusto niyong malaman ang sikreto ng mabait na Aling Dalisay na ito? Tama na yan, Aki. Saway ni Luntian. Hindi. Inilabas ni Aki ang kanyang telepono at ibinagsak ito sa mesa sa harap nila. Basahin niyo o gusto niyo ako na lang ang magsasabi? Lumunok si Aki at pagkatapos ay nagsalita. Dahan-dahan, bawat salita ay puno ng kamandag. Ang babaeng ito ay kapatid ng mama. Isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni Aki ang pagkagulat sa mukha ng kanyang mga kapatid. Si Sinag ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Alon ay napaatras. Si Kislap ay nanlaki ang mga mata. At si Luntian, ang mukha ni Luntian ay naging isang blangkong pader. Tama, hindi ba? Tanong ni Aki kay Dalisay na ngayon ay namumutla na. Dalisay Corpus, ang panganay na kapatid. Ang kapatid na hindi man lang nabanggit sa atin ni Mama. Bakit kaya? Hindi makasagot si Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero hindi lang yan ang sorpresa. Pagpapatuloy ni Aki, ang boses ay lalong tumataas. May isa pa siyang pangalan, Reyes. Dalisay Reyes Corpus. Pamilyar ba? Siyempre. Dahil yan din ang apelyido ng tarantado nating tiyuhin. Ang demonyong si Ignacio. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Dalisay. Sino ka talaga? Anong kailangan mo sa pamilya namin, tita? Sinadya niyang idiin ang salitang tita. Ginawa niya itong isang insulto. Magkano ang ibinayad sa'yo ni Ignacio para sirain kami? Para lokohin kami? Para gamitin ang alaala ng sarili mong kapatid para sa pera? Hindi. Hindi totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi totoo? Sigaw ni Aki. Kung ganoon, bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Wala nang makapagsalita sa mga kapatid niya. Lahat ay nakatingin kay Dalisay, naghihintay ng sagot. Ang tiwala na unti-unting nabuo sa loob ng ilang linggo
ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin sa isang iglap. Bago pa man makasagot si Dalisay, bago pa man niya maipagtanggol ang sarili, isang mabagal at sarkastikong palakpak ang narinig mula sa may pinto. Nakatayo roon si Tio Ignacio, may isang demonyong ngiti sa kanyang mga labi. "Bravo, Aki! Bravo!" sabi nito habang naglalakad papasok sa sala. "Sa wakas, nalaman niyo rin ang totoo tungkol sa manggagansong ito. Aling Dalisay, ang bawat salita ni Aki ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Dalisay. Ngunit ang sakit na dulot ng kanyang mga akusasyon ay walang-wala kumpara sa sakit na makita ang pagkalito at pagdududa sa mga mata ng 5 binatang nasa harap niya. Ang mga mata na nakamukhang-kamukha ng mga mata ng kanyang kapatid. At ngayon, ang demonyo ay narito na. Si Ignacio, ang kanyang pagdating ang nagkumpleto sa bangungot. "Manggaganso?" Halos pabulong na tanong ni Dalisay, hindi sa mga bata, kundi sa lalaking kadarating lang. "Oo, Dalisay, manggaganso," sagot ni Ignacio, lumalakad palibot sa sala na para bang pag-aari niya ito. Isang desperadong matandang babae na gumagamit ng pangalan ng kanyang patay na kapatid para makapasok sa isang mayamang pamilya. Isang napakagandang kwento. Tumingin si Ignacio sa mga binata. "Hindi niyo ba alam, ang babaeng ito ay matagal nang may galit sa pamilya natin dahil ang ina ninyo, si Lucia, ay pinalad. Habang siya ay naiwan sa putikan." "Tumigil ka!" sigaw ni Dalisay. Sa unang pagkakataon, isang apoy ng galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Sapat na, sobra na. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya hindi kay Ignacio, kundi sa mga pamangkin niya. Kay Luntian, na ang muka ay matigas na parang bato. Kay Aki, na puno ng pagkamuhi. Kay Kislap, na puno ng pagkalito. Kay Alon, na puno ng sakit. At kay Sinag, na puno ng takot. Oras na. Kahit hindi pa ito ang tamang panahon na plinano ni Lucia. Totoo, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. "Ako si Dalisay Corpus at si Lucia ay ang nakababata kong kapatid." Isang kolektibong paghinga ang narinig niya mula sa mga bata. "Magkapatid kami sa ina." Pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang ngisi sa labi ni Ignacio. "Ang aming ina ay isang simpleng babae mula sa Laguna. Nang iwan siya ng unang asawa niya, naiwan sa kanya ang isang anak, ako. Makalipas ang ilang taon, nakilala niya ang inyong lolo, isang mayamang Montesalve. Nagmahalan sila at isinilang si Lucia. Pero ang pamilya Montesalve, hindi nila matanggap ang isang iskandalo, kaya't tinago nila ang aming ina at si Lucia. At ako ang naging sikreto sa loob ng isang sikreto. Pinalaki ako ng aming lola, malayo sa kanila. Ipinagkait sa akin ang karapatang makasama ang sarili kong ina at kapatid." Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Oo, Aki, may galit ako, pero hindi kay Lucia. Galit ako sa sistema. Galit ako sa mga taong tulad ni Ignacio na ang tingin sa mga mahihirap ay parang basura." Tumingin siya kay Ignacio. "At ang apelyidong Reyes? Nakuha ko yan sa ama ni Ignacio, ang kapatid ng lolo ninyo. Isang lalaking mas masahol pa sa kapatid niya na ginamit ang aming kahirapan. Siya ang dahilan kung bakit lalong nagkahiwa-hiwalay ang pamilya namin." Ang nangisi sa mukha ni Ignacio ay biglang naglaho. "Bago mamatay si Lucia," sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay puno na ng kalungkutan. "Pinahanap niya ako. Lihim, dahil alam niyang may sakit siya. Alam niyang hindi na siya magtatagal. At higit sa lahat, alam niya kung anong klaseng tao ang pinsan niyang, si Ignacio." Isang maikling alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling gabi nila ni Lucia. Sa isang maliit na kapilya, pareho silang umiiyak.
Flashback sa isip ni Dalisay. Ate, ipangako mo sa akin. Humahagulgol na, sabi ni Lucia. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay. Bantayan mo ang mga anak ko. Huwag mong hayaang makuha ni Ignacio ang lahat. Huwag mong hayaang kalimutan nila ako. Hindi ako naparito para sa pera, sabi ni Dalisay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luntian. Narito ako para sa isang pangako. Isang pangako sa kapatid ko na ibibigay ko ang mga liham at regalo niya sa tamang panahon. At para protektahan kayo mula sa taong ito, na matagal nang nag-aabang na sirain ang lahat ng itinayo ng mga magulang ninyo. Ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga salita ni Dalisay ay nakabitin sa hangin, isang katotohanang napakasakit pakinggan. Ang mga binata ay naguguluhan. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan, ang babaeng nagpakita sa kanila ng kabaitan o ang dugo nilang kamag-anak. Biglang tumawa ng malakas si Ignacio. Isang tawang nakakakilabot. Isang magandang kwento. Napakagaling. Sabi nito, pumapalakpak pa. Pero wala kang pruweba. Puro salita lang. Sino ang maniniwala sa isang hamak na katulong na may madilim na nakaraan? Lumapit si Ignacio sa isang mesa, kinuha ang isang folder na dala niya at inihagis ito sa sahig sa harap ni Dalisay. Ito ang pruweba ko, sabi ni Ignacio na may ngiting tagumpay. Isang restraining order. Bawal kang lumapit sa pamilya Montesalve at isang reklamo ng trespassing. Aalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Luntian Montesalve. Nakatingin si Luntian sa mga papel na ikinalat ni Ignacio sa sahig. Restraining order, trespassing, mga salitang legal na malamig at walang awa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aling Dalisay na nakatayo lang doon, talunan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang babaeng nagpatulog sa bangungot ng kanyang kapatid. Ang babaeng nagbigay ng solusyon sa kanyang problema. Ang babaeng may peklat na katulad ng sa kanyang ina. At sa huli, tumingin siya sa kanyang mga kapatid. Ang kanilang mga mukha ay isang magulong canvas ng sakit, galit at pagkalito. Sila ay isang pamilyang basag na salamin at ang bawat salita ay isa na namang malakas na yugyog na nagbabantang durugin sila ng tuluyan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang isip niya ay sumisigaw ng luhika. Si Ignacio ay dugo nila, isang haligi ng kanilang angkan, gaano man siya kasama. Si Dalisay ay isang estranghero, isang sikreto, isang multo mula sa nakaraan. Pero ang puso niya ay may ibang sinasabi. Luntian, ano pang hinihintay mo? Sabi ni Ignacio, ang boses ay puno ng pagkainip. Palayasin mo na ang babaeng yan bago pa ako tumawag ng pulis. Lahat ng mata ay napunta kay Luntian. Siya ang panganay. Siya ang pinuno. Ang kanyang desisyon ang batas sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim. Isinara niya ang kanyang mga mata sa isang saglit at isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina, nakangiti, na may sinasabing, alagaan mo ang mga kapatid mo, anak. Iyon ang kanyang pangako, ang kanyang tungkulin, ang protektahan ng kanyang pamilya. At sa sandaling ito, ang pagprotekta ay nangangahulugan ng pag-iwas sa gulo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Dalisay at sa unang pagkakataon, iniwasan niya ang mga mata nito. Kailangan niyo na pong umalis, sabi ni Luntian. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag, ngunit ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa sarili niyang lalamunan. Hanggat hindi nalilinaw ang lahat, para sa kapakanan ng lahat, umalis na po muna kayo. Isang buntong hininga ng sakit ang narinig niya mula kay Dalisay. Isang tunog na habambuhay niyang hindi malilimutan. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pag-iling ni Alon, ang pagsimangot ni Kislap,
Ang takot sa mukha ni Sinag at ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Aki, isang galit na ngayon ay nakatutok na sa kanya. Luntian, bulong ni Sinag na parang isang pagsusumamo. Ito ang tama, mariing sabi ni Luntian. Kinukumbinsi hindi ang kanyang mga kapatid, kundi ang kanyang sarili. Walang sinabi si Dalisay. Tumangulang ito, isang pagtanggap na puno ng bigat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng kanina'y puno ng emosyon ay biglang naging kalmado. Naglakad siya papunta sa gazebo sa hardin. Ilang sandali pa, bumalik siya. Dala-dala ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon na pinagmulan ng lahat. Inilapag niya ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng center table, sa gitna nilang 5. Isang huling regalo o isang huling sumpa. Narito, sabi niya sa isang boses na pagod ngunit malinaw. Narito ang lahat ng pruweba na kailangan ninyo. Ang lahat ng sagot sa mga tanong ninyo. Tumingin siya sa kanilang 5, isa-isa. Nasa sa inyo na kung bubuksan ninyo. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad siya papalabas ng pinto, walang dalang kahit ano, maliban sa bigat ng isang nasirang pangako. Lumabas siya sa ilalim ng ulan, katulad ng gabing siya ay dumating. Naiwan sa sala ang 5 magkakapatid at ang kanilang tiyuhin. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa labi ni Ignacio. Para sa kanya, tapos na ang laban. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng ulan sa labas at ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. Ang espasyo sa pagitan nilang magkakapatid na unti-unti nang lumiit nitong mga nakaraang linggo ay biglang lumawak muli, mas malaki pa kaysa dati. Nakatitig silang lahat sa kahon. Ang kahon ng katotohanan. Ilang minuto ang lumipas. Walang kumikilos, walang nagsasalita. Para bang lahat ay takot sa kung ano ang maaring nasa loob hanggang sa isang maliit na anino ang gumalaw. Si Sinag, nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumakad siya papalapit sa mesa. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kahoy na takip. Tumingin siya sa kanyang mga kuya. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Paano kung, tanong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ang tanong ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na walang sinuman ang gustong sumagot, ngunit walang sinuman ang makakatakas. Tumingin si Luntian sa kahon. Ang kahon na yon, ang sentro ng kanilang mundo ngayon. Ang pagbukas nito ay nangangahulugan ng pagharap sa katotohanan. Ano man iyon. Ang hindi pagbukas nito ay nangangahulugan ng habambuhay na pagdududa. Umalis ka na, Tiyo, sabi ni Luntian, hindi tumitingin kay Ignacio. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Ano? Nagulat na tanong ni Ignacio. Pero sinabi kong umalis ka na, ulit ni Luntian. At ngayon, tumingin na siya. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ito ay problema ng pamilya Montesalve at hindi ka na bahagi nito. Nakita ni Luntian ang galit sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Ngunit wala itong nagawa, kundi ang tumalikod at padabog na umalis. Ngayon, silang 5 na lang at ang kahon. Dahan-dahang lumapit si Luntian. Sumunod si Aki, si Alon at si Kislap. Pinalibutan nila ang mesa na parang mga sundalong nakapalibot sa isang bagay na sagrado at mapanganib. Inangat ni Luntian ang takip ng kahon. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Ang laman nito ay mga alaala. May 5 maliliit na bagay. Bawat isa ay nakabalot sa tela at may nakasulat na pangalan. At sa ilalim ng mga ito, may isang tumpok ng mga sobre at isang lumang leather-bound na diary. Luntian kinapa ni Luntian ang balutan na may pangalan niya.
Sa loob, isang lumang king chess piece na gawa sa kahoy at isang sulat. Aking luntian, aking panganay, aking hari. Alam kong mabigat ang koronang ipinasa sa'yo. Masyadong maaga. Patawarin mo ako. Itong piyesa ng hari, ang simbolo ng iyong tungkulin. Pero tandaan mo, anak, ang pinakamagaling na hari ay hindi yung hindi natatalo, kundi yung marunong protektahan ang kanyang kaharian, ang iyong mga kapatid. Huwag mong hayaang ang bigat ng responsibilidad ay maging pader sa pagitan ninyo. Ang tunay mong lakas ay wala sa iyong pag-iisa, kundi nasa kanilang pagmamahal. Nabitawan ni Luntian ang sulat. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa sampal. Aki kinuha ni Aki ang para sa kanya. Isang maliit na barko sa loob ng bote at isang sulat. Aki, aking malayang espiritu, palagi mong gustong maglayag, takasan ang lahat. Naiintindihan ko. Ngunit ang barkong ito ay hindi para sa pagtakas, kundi para sa pagtuklas. Ang pinakamalaking karagatan na kailangan mong tawirin ay hindi ang nasa labas, kundi ang nasa loob ng puso mo. Huwag kang matakot sa alon ng kalungkutan. Anak, harapin mo ito. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may isang pampang na naghihintay. Ang iyong pamilya. Niyukom ni Aki ang kanyang kamao. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay unti-unting napalitan ng isang emosyon na mas masakit, ang pagsisisi. Alon and Kislap, sabay, na binuksan ni Alon at Kislap ang kanila. Kay Alon, isang piraso ng hindi pa nababasag na putik. Kay Kislap, isang maliit na batong nahulog mula sa isang bulalakaw. At ang kanilang mga sulat. Binasa nila ang tungkol sa kung paanong nauunawaan ng kanilang ina ang katahimikan ni Alon at ang pangangailangan ni Kislap para sa mga kasagutan. Sinag na sa kamay na ni Sinag ang sulat na para sa kanya, ngunit ang mga mata niya ay nasa diary, sa ilalim ng kahon. Kinuha niya ito, ang diary ng kanilang ina. Nanginginig niyang binuklat ito sa huling pahina. Ang huling sinulat ni Lucia, ilang araw bago siya pumanaw. Entry ng diary. Nakita ko na siya, ang ate ko, si Dalisay. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, nayakap ko na siya. Ang sakit, ang daming nawalang panahon. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang parehong lakas ng aming ina. Sa kanya ko na lang maaaring ipagkatiwala ang aking mga anak. Si Ignacio, nararamdaman ko ang kanyang mga plano. Para siyang isang buwitre na nag-aabang. Hindi niya maaaring makuha ang aking mga anak. Hindi niya maaaring sirain ang aking pamilya. Sa ilalim ng diary, may isa pang sobre, mas makapal, mas opisyal. Binuksan ito ni Luntian. Sa loob, isang legal na dokumento. Isang special power of attorney. Malinaw na isinasaad doon na itinalaga ni Lucia Montesalve si Dalisay Reyes Corpuz bilang legal na tagapangalaga ng kanyang mga personal na gamit at bilang tagapayo ng pamilya kung sakaling may mangyari sa kanya. At sa likod nito, isang sulat kamay na testamento, isinulat at nilagdaan ni Lucia, na nagdedetalye sa mga masasamang balak ni Ignacio sa kumpanya. Iyon na, ang pruweba. Ang katotohanan, nagbagsakan ang mga sulat sa mesa. Bawat isa ay isang piraso ng isang malaking puzzle na ngayon ay buo na. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa dati. Puno ito ng mga salitang hindi nasabi, ng mga yakap na hindi naibigay, at ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Nagkamali sila. Nagkamali sila nang husgahan nila si Aling Dalisay. At nagkamali si Luntian nang palayasin niya ito. Nagangat ng tingin ang 5 magkakapatid. Tiningnan nila ang isa't isa. Ang pader sa pagitan nila na itinayo ng 5 taon ng kalungkutan at ilang minuto ng maling akala ay tuluyan ng gumuho. Sa kanilang mga mata,
Wala nang paghuhusga, tanging sakit, pagsisisi, at sa kauna-unahang pagkakataon, iisang layunin. Tumayo si Luntian. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyon na ngayon lang nakita ng kanyang mga kapatid. Hindi na ito ang determinasyon ng isang tagapamahala. Ito ang determinasyon ng isang kuya. Hanapin natin siya, sabi ni Luntian. Ang boses ay matatag at hindi natitinag. At pagkatapos, babawiin natin ang lahat. Kinabukasan, sa ika-40 palapag ng Monte Salve Tower, nagahari ang tensyon sa loob ng boardroom. Nakaupo sa dulo ng mesa si Tio Ignacio. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa na para bang isa na siyang haring naghihintay na makoronahan dahil sa mga nagdaang kaganapan at sa kitang-kitang kawalan ng kakayahan ng kasalukuyang CEO. Panimula ni Ignacio, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ay iminumungkahi ko ang isang boto para sa agarang pagpapalit ng pamunuan. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Luntian, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Aki, si Alon, si Kislap, at si Sinag, 5 magkakapatid. Naglalakad ng sabay-sabay. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa mamahaling sahig. Sa unang pagkakataon, hindi sila 5 magkakahiwalay na isla, kundi isang buong kontinente. Natigilan si Ignacio. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Anong ginagawa ninyo ritong lahat? Nandito kami para sa isang family meeting, Tio. Sagot ni Luntian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Bago tayo magpatuloy sa iyong mungkahi, may gusto lang kaming ibahagi. Ipinakita niya sa board ang testamento ng kanilang ina. Ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga masasamang balak ni Ignacio. Pagkatapos, ipinakita ni Kislap ang mga ebidensya ng pagsabotahe sa kanilang mga proyekto na nakuha niya sa buong magdamag na pagtatrabaho. Bawat papel na inilalapag nila ay isang pako sa kabaong ng mga plano ni Ignacio. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay napalitan ng pamumutla, pagkatapos ay nanggalit. Mga kasinungalingan, sigaw ni Ignacio. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Kung kasinungalingan ito, sabi ni Aki, lumapit sa kanyang tiyuhin. Bakit hindi mo ipaliwanag sa amin at sa pulisya? Sa isang senyas ni Luntian, pumasok ang 2 pulis sa boardroom. Tapos na ang laban. Ang imperyong gustong agawin ni Ignacio ay siya ngayong gumupo sa kanya. Ngunit wala ng panahon para ipagdiwang ang tagumpay. May isa pa silang misyon, isang misyon na mas mahalaga. Saan natin siya hahanapin? Tanong ni Alon habang mabilis silang bumababa sa elevator. Sa lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang lahat ng paglalakbay. Sagot ni Luntian. Mabilis nilang tinungo ang terminal ng ba. Ang lugar ay maingay, magulo, puno ng mga taong paalis at dumarating. Hinanap ng kanilang mga mata ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng karamihan. At doon, nakita nila siya. Nakaupo si Aling Dalisay sa isang mahabang upuan na gawa sa bakal. May hawak na isang maliit na bag. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Naghihintay siya sa boss na maglalayo sa kanya. Hindi lang mula sa bayan ng Talaulap, kundi mula sa lahat ng sakit at alaala. Dahan-dahan silang lumapit. Tita Dalisay, sabi ni Luntian, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Nang makita niya ang 5 magkakapatid na nakatayo sa kanyang harapan, isang mabilis na emosyon ng gulat at sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Agad siyang tumayo, na para bang handa ng tumakbo. Patawad po, sabi ni Luntian. At sa harap ng lahat ng tao sa terminal, yumuko siya. Isang pagyukong hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po kami.
Sunod-sunod, yumuko rin ang 4 pa niyang kapatid. Si Aki, ang rebelde, si Alon, ang tahimik, si Kislap, ang luhika, at si Sinag, ang bunso. 5 matatangkad na binata, nakayuko sa isang simpleng babae, isang eksenang nagpatigil sa ilan sa mga dumaraan. Tumulo ang mga luha ni Dalisay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kalungkutan. "Tumayo kayo," sabi niya. Ang boses ay basag. Itinaas nila ang kanilang mga ulo. At sa mga mata ng mga pamangkin niya, nakita ni Dalisay ang mga mata ni Lucia. Puno ng pagmamahal, puno ng pangungulila. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humakbang siya pasulong at niyakap silang lahat. Isang yakap na mahigpit, isang yakap na sumusubok punan ang 5 taon ng pagkawalay, isang yakap na nagbubuklod sa mga piraso ng isang basag na pamilya. Habang magkakayakap sila sa gitna ng maingay na terminal, isang anunsyo ang narinig sa speaker. Ang bus na paalis ay handa na, ngunit walang sino man sa kanila ang gumalaw. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, sila ay nakauwi na. Ilang linggo ang lumipas. Ang Hacienda Montesalve ay iba na. Ang dating malamig na mansyon ay mayroon ng init. Ang mga bintana ay bukas, pinapapasok ang sinag ng araw. Ang piano ni Lucia ay hindi na nababalutan ng alikabok. Tinutugtog na ito paminsan-minsan ni Alon. Sa hardin, nakatayo ang 6 na tao sa harap ng busto ni Lucia, na ngayon ay perpekto na. Hawak-hawak nila ang kamay ng isa't isa. Siluntian, Aki, Alon, Kislap, Sinag at sa gitna nila si Tita Dalisay. Magkakasama silang nagdarasal, hindi dahil sa isang ritual, kundi dahil sa isang pasasalamat. Ang yaman ng mga Montesalve ay hindi ang mansyon, hindi ang kumpanya. Ang tunay nilang yaman ay ang pagmamahal na minana nila. Isang pagmamahal na kayang tumawid sa kamatayan, kayang maghilom ng mga sugat, at kayang magbuklod ng isang pamilya. Ang kanilang paglalakbay ay nagsimula sa isang sigaw sa gabi. At nagtatapos ito sa isang tahimik na ngiti sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya Montesalve. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng pamilya at sa walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sana po ay may mga aral kayong napulot at may mga emosyon kayong naramdaman na mananatili sa inyong mga puso. Kung ano po ang inyong saloobin sa pagwawakas ng ating kwento, i-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga opinyon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.